Naibenta ng dating sexy actress na si Diana Zubiri kay Boss Toyo ang ilan sa kanyang pag-aaring memorabilia sa halagang 23,000 peso. Ito ay ang kanyang controversial FHM Philippines na inilabas noong 2002 kung saan talagang pinag-usapan at gumawa ng ingay ang ginawa niyang photoshoot para sa nasabing men's magazine. Nitong nagdaang July 4, personal na nagtungo si Diana sa pawnshop ng entrepreneur at content creator na si Jason Lusadas o mas kilala bilang si Boss Toyo, upang ibenta ang kanyang FHM Philippines magazine. Ipinakita ni Diana kay Boss Toyo ang mga naturang memorabilia, kabilang na ang magazine kung saan makikita ang kanyang mga bikini photos na kinunan sa EDSA show flyover na naging kontrobersyal nga noong panahong yun. Dahil dito, nagsampa ng kasong grave scandal laban kay Diana at sa FHM ang opisina ng dating mayor ng Mandaluyong na si Benhur Abalos. Pero nasettle rin ito nang mag-apologize ang naturang magazine at pumayag na i-edit ang mga litrato ni Diana sa final release. Sabi ni Diana, talagang nakatwapis bikini lang siya sa flyover pictorial pero naka-boy shorts na siya nang lumabas ang magazine. Nag-shoot kami sa EDSA, sa Mandaluyong, yung flyover, noong nag-shoot kami dito nakabikini ako talaga. So noong nagalit sila at nagkaroon ng issue, hindi ko raw pwedeng ilabas ang totoong suot. So in-edit nila, pero nakabikini talaga ako, sabi ni Diana. Ayon kay Boss Toyo, pwede niyang bilhin ng mahal ang original photo pero sabi ni Diana, pag-aari raw ito ng FHM, na ikwento rin niya kung bakit siya pumayag sa nasabing pictorial. Ang deal ko sa kanila is gagawin ko ang photoshoot kapag may Nokia 6750, yung unang cellphone na may camera, yan yung parang gift nila sa akin. Nasa FHM yung original photos, pag-aari nila yun kaya hindi pwedeng basta-bastang i-release, sabi pa ni Diana. Sabi ng kasama ni Boss Toyo, pwede nilang kunin ang magazine sa halagang 5,000 peso each at pwedeng umabot sa 10,000 peso kung pipirmahan ni Diana. Umapila naman si Diana na taasan pa ni Boss Toyo ang offer dahil babalik na raw siya sa Australia, hanggang sa magkasundo sila sa halagang $400 o mahigit 23,000 peso. Matapos pirmahan ang mga magazine, natanong ni Boss Toyo ang aktres kung may pagsisisi ba siya sa naging desisyon niyang magpa-sexy at maghubad sa mga nagawa niyang proyekto noon. Wala naman, kasi sandali ko lang siya ginawa tapos yun naging stepping stone para magkaroon ako ng big opportunity sa showbiz, sagot ni Diana. Dagdag pa ni Diana, worth it naman ang pagpunta niya sa pawnshop ni Boss Toyo at hindi siya nanghihinayang sa ibinentang memorabilia dahil alam niyang aalagaan ito ng content creator. Worth it naman yung pagpunta natin dito kasi syempre yung magazine na yun, tinatago ko lang and gusto ko din syempre maging makasama dito sa mga memorable stuff ni Boss Toyo. Kaya Kasi no, pero talagang actually, umingay. nung nag-shoot kami dito, i-reveal natin, naka-bikini ako talaga. So nung nagalit kasi sila at nagkaroon ng issue, hindi ko daw pwedeng ilabas yung totoong suot Suot. ko. So inedit nila. So edit lang yan, yung boy leg. Ay, hindi ito. Naka-bikini talaga ako. Ayan edit lang pala, kayo pala. Pero ito po yung top. Edit lang, Totoo to. Ito inedit lang. Daya itong FHM, Siyempre kailangan, naku, kumagalit sila sa akin. Nag-reveal. Inedit After nila. ilang years Hindi yan. Hindi yan pwedeng ilabas. Dahil makukulong ako. Opo, no, yun, parang alarm and... Dahil big issue siya before. Kinasuhan kayo niyan. Yes. Pero, kami ng hearing. alam ko hindi ganyan. naman natin natuloy kasi nag-public apology si... Nag-public apology tayo and then yung magazine also. Tsaka yun, hindi nila nilabas yung sinasabi nilang nag-cause ng traffic. Traffic. Kasi naman, pinag-traffic po talaga ata yung... Hindi naman. Hindi naman, so... Siyempre, ikaw mapapahinto ka talaga. Uy, Siyempre, hinto talaga ako ng Diana. Ma'am Diana, yan, nung kapanahonan niya talaga. Hindi naman nila ako kilala noon. Parang syempre, So, nagsimula nagulat pa lang. sila. Oo, nagulat lang sila na sino yun, ganyan. Tapos nasa news. Tapos syempre, madami nang nagsabi, oh, nakita ko yan. Ayun ang mga Ganito lang yung movies. suot niyan. Oh, may kanta ka pala, ma'am. Kung hindi mo na itatanong, songer ako before. Makakanta niyo to? Makakanta niyo to? wala ba tayong di Single lang. pwede Isa lang i-play? yung kanta ko. Huwag na ate. Play, please. Hindi yan lahat kanta mo. Single lang isa.
Yung Catch Up. Paano yan? Ba't ang daming Anong album yan? May sariling album yung gumawa nito. Tapos, yung pinaka-main is yung sa akin. Anong kanta? Catch Up. Yun Ano? yung title. Ano? I-google nyo na lang po. Huwag nyo na Catch Up. papakinggan dito. Catch Up. Hindi mo wala pa tayo sample dyan. Kailangan may sample. Hindi, alam mo yung kanta dati na Aserehe? Parang ganun. Pero, local version natin. From Sige pakita mo yan sa video Yuki ang Catch Up. So, malaman natin. Meron ka pala. Hindi ko nga alam na nakanta ka eh. Nakanta ka pala. So, ito yun. Liberated to na to. Ito naman yung Mas maraming... Ito yung movie na maraming nagsasabing tumangkad sila. Hindi ko alam bakit. Siya yung Liberated one din. Napanood mo ito at Ito ba yung sa may rep? ano yun? Yung may rep scene, may refrigerator. Yes, yes. Yan nga, Liberated. Kasi to. nakakatawa rin yan eh. Ano to? Tsaka si Francine Prieto. Asan naman si Ma'am Francine? Dito naman siya. Ay, na-itsura niya Married yun. na din siya. Oo, si Ma'am Francine, isa rin yung talaga sa idol ko rin yung talaga loves is yung Ma'am Francine. Kasama natin lahat Sa ng Bubble idol Gang mo, kasi sa sila mga- yung... Oo nga. Sa Bubble Gang nakakatawa OG rin sila, talaga OG. si... Sila, oo, magkakasama kami. So yun, ma'am. So, Boss Toyo, ayan, ang dami kong dala. So walang pirma yan. Kailangan pipirmahan mo yan bago tayo bayaran dyan. Magkano mo naman yan binibenta? Antayin ko na lang kung magkano offer mo. Kasi ang hirap namang di ba, mag-presyo. Tapos kung sakaling okay naman sa akin, edi Actually, yung mga ganyan, wala na to eh. wala na po. Ang mga price niyan sa online, Meron pa ba sa online? Wala yes, na. meron pa rin po mga Meron? collector na lang yung nagte-trade. Siguro mga benta yan regularly. Mga tawag nga tayo ng expert. Sir Angelo Bernardo sa mga lumang magazine. Tingnan nga natin. Halika. Luma. Sa mga Magkano ang bentahan ng mga... Ano po? Kumusta po kayo? Alam ko marami kang mga tinatago rin ng mga magazine na ganyan. Magkano ang bentahan usually na ganyan? FHM. Basta luma talaga. Matindi talaga to si Boss Angelo eh. lumang-luma. So yung mga sa FH, actually, mga first issues ng FHM yung, yung mga may presyo. Ito. Yung hindi pa to. Ang first issue niya yung foreigner, si Alicia Silverstone. Pero international po. International yun. Yung unang ginawa, yung unang issue ng Nirelease sa FHM Pinas. Sa Pilipinas, si Alicia Silverstone. Silverstone. Kasi sumigat yun din sa mga Parang music. first three issues nila, Foreigner. foreigner pa yung cover. Sino una yung first Pilipina? Yon ang nakalimutan ko. Si Sunshine Cruz Kaya yata. ako, parang Kung hindi ako nagkakamali parang issue number 4 or number 5. Mabisyan talaga si Miss Sunshine Cruz. So ito yung cover na to. Ito yata yung yung issue na Yun nga yung napag-usapan namin kanina. ano siya sa yung sa Flyover. sa flyover tapos naging controversial. Ito yung I guess dito sa apat na to ito yung medyo Pinaka. presyo. Magkano ang bentahan? Without the signature first. Sorry. Siyempre, papapirmahan ko yun mamaya sa kanya. Libre na yun. Pero kaya wag mo na sabihin na may Without pirma. the signature, ang bentahan nito yung mga ordinary issues na out of print na nasa 200 to 300. Ganun lang talaga yun ang mura. Ito, Ako po yung nagdala eh. Tapos pipirmahan ko pa. Pag may Dapat pirma. iba pa yun. Ang ang expertise ko, ang level ng expertise ko, yung sa kalumaan ng bagay. Okay po. Yung pagdating sa entertainment, may bago na tayo expert dyan. Okay. Si Boss Toyo. Toyo na. So ako pala magpe-presyo nito. Pero most likely magkano So, yung with signature? Okay, without signature, ito siguro pwede na sa 500 to 1,000 to. 1,000. Signature ni Miss Diana, I would guess, mga 5 to 10 each. 5,000? 5 to 10,000. Ang mahal naman. Dollars? Ang mahal. Mahal, biga. Okay, so maraming salamat. Sige na, napapamahal ako sa'yo. Akala ko mura lang to. Thank you, ma'am. Okay. So, bilhin ko Boss, to. ang mura naman nun. Hindi, mura po talaga. Sobrang Talaga? ang daming Dami. nagbibenta ng mga FHM. Pero syempre, iba nga yung may signature. Tapos kayo pa po nagdala. So, lalo na pala to. So, bilhin kayo lahat, 5,000 pesos. Kasama to? Oo, kasama lahat yan. Parang kulang pa yung panggas ko ba? Parang galing pa siya ibang bansa. Galing pa ako ng Sige. Adelaide, Australia. Malayo 8,000 pesos. Payag ka, 8,000.
Siyempre ako, 40 lang. Ano, magkano? 40. 4K, oh. Magkano last price? Tsaka, At na yun. Sa bagay, magkano lang to? sige ma'am, last price ko para sa lahat, basta pipirmahan mo. Kasi alam ko naman na, hindi naman talaga magbebenta si ma'am para pumunta dito. Actually, Natuwa lang siya she sa'yo. planned to, nag-visit lang. Tapos sabi ko, baka meron kanyang something na pwedeng ma-contribute dito sa shop natin. So sabi ko, baka pwede kong bilhin. Diba? So, syempre, 10,000 na lang, para mura-mura. Pwede ba yung 10,000? Pwede na ba? 10,000? Hindi. Tumingin siya sa husband niya. Ah. Baba mo na husband niya, ah. Naman. Gumaganyan ka, Hindi! Ano? Mas pogi ka sa husband niya. Gumaganyan ka. Sige. Sayang, tapos ka na maglihi, ate. Oo. Dapat dumating. Ay, sana taos ng ilong ng anak natin. Ilong mo yung pinag... Sige. Kasi nga may signature, 20,000 pesos. Boss, galing ako ng Australia. Dollars yung rate namin. Ang mahal. Magkano yun? Magkano yung pag-dollar? Kaya lang, sakto. 200. Hindi. Ayun ako dito. Meron ka May dollar. May dollar ako. $200. Teka lang, nag-offer ka na ng 20,000 pesos kanina. Kulang to. Hindi lang, meron pa. Sabi mo kanina 10 lang. Ayan. Oh, edi 15. 18K pa lang yan. Kulang pa, boss. Sige, $400 na.